Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, ay si Freddy, in YouTube channel at Filipinos sa America Vlog in YouTube. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below so you could subscribe. And also, at the same time, it's all free and nothing to worry. Okay? It's all free, guys. And give me a big likes, and at the same time, make some comment. And if you could share this video, so much the better. Mag-comment po tayo in English or in Filipino. Okay? Ngayon, ang ating ang paksa sa araw na ito ay tungkol dito sa ginagawa ni Marlica dito sa Amerika, dyan sa Los Angeles, California, regarding the destabilization of the Philippine government under President Bongbong Marcos Jr., who is doing a great job for the country, most especially when it comes to economic recovery. In fact, the Philippines is now one of the fastest economy in Asia, if not in the world, with the help of the United States of America. Kasi ngayon po ay talagang binubuli tayo ng China, at pinaalala ko lang sa inyo, ay kahapon lang yata nangyari na talagang matindi ang ginawa ng ating kalaban, ang Communist China, or we call it earlier, Red China, yung mga matatagal na Red China we call it, na talagang binunggo yung ating mga barko dyan sa West Philippine Sea na inaangkin nila, which is not in accordance with the international law. Okay? So, yan po. At itong si Marlica ay kumikilos, at it looks like they are the proxy of China through President Xi Jinping. Okay? May nasugatan. Apat yung sundalo ng Philippine Navy na nasugatan ng basag-basag na bote, including yung commander nila na sumama. Okay? So, hindi maganda yan, no? At ito, si Marlica, ay bagamat US citizen na, hindi ko lang alam kung pwede itong ma-extradition treaty. It depends upon all this legal advisor of the president, if they could file a charge to Marlica, who is trying to destabilize the government. Okay? Hindi na siya Pilipino Hindi na siya Pilipino. And looks like you guys are, kung kayo ay makikinig, lalo na kung nandiyan kayo sa Pilipinas, ay sa palagay nyo, nakakatulog to sa ekonomiya ng bansa. Right now, talagang umaangat ang ating bansang Pilipinas dyan sa Amerika, dyan sa Pilipinas. Okay? With the help of US Filipino here, we are one of those trying to uplift the life of Filipinos there in the Philippines with our huge billions of dollar remittances here in America. So, malaking bagay ko yan. Sa dami namin, 4.4 million na kami dito sa Amerika, ay malaking tulong ang ginagawa namin dyan. Huwag niyo sabihin na kami ay wala na dyan. Na kami ay hindi na nakatira dyan. Parang daig pa namin na nakatira dyan kasi kami ang sumusuporta sa inyo with our billions of dollar remittances to the people, as well as all over the world, our overseas Filipino workers who are working and trying to save the country from being poor. Okay? At hindi ako naniniwala na mahirap ang Pilipinas kasi marami nagta-travel, ang tourism is good, ang economy, maraming tao dyan dyan sa mga malls, shopping, ang property, ang tindi, ang mga construction left and right. Ano pa? Hindi nyo pwedeng lasunin ang isipan ng mga Pilipino who are already awake. So, itong si Marlica ay hindi maganda. Kung ako kayo, ay mag-unsubscribe na kayo sa kanyang channel kasi ay kanyang nilalaso na ang inyong mga kaisipan. Okay? Ito ang kanyang sinasabi tungkol sa Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ni Pastor Apollo C. Cabaloy na humaharap sa mga iba't ibang kaso dito sa Amerika. Meron na siya ng warrant of arrest dito sa Amerika, matindi yan. Warrant of arrest by FBI. Ang susunod dyan ay extradition treaty at iniintay na lang ng Philippine government na mag-request ang Amerika
para extradite tong si Maharlika, si Pastor Apollo Quiboloy diyan sa dito sa Amerika. Okay? Napakahirap pa nun, nakakalito kasi, no? Si Maharlika ay kinakampihan ngayon si Pastor Apollo Quiboloy. Ang nangyayari dito ay parang ang ginagawa ni Maharlika ay parang yung sa China. Ang lahat ng mali ay pinatama. Katulad niyan, sinasabi ng China na ang may kasalanan daw ang Pilipinas. Bumibiyahe tayo yung ating barko ay nasa loob ng perimeter ng Pilipinas na allowed ng international law. Sinasabi lang kanila daw yung karagatan ng South China Sea. Binigyan tayo ng international law. According to international law, that is our property, our rights, our sovereign rights. At yan ang pinaglalaban. Kaya maraming bansa na kumakampi sa Pilipinas. Hindi lang Amerika, ang Australia, ang ibang bansa, European Union, France, Germany, ay kumakampi sa Pilipinas. At mayroong na ihaharap na ito sa United Nations, yung ginagawa ng China sa atin. At ito si Maharlika ay ginagawang proxy kasama na ang mga Duterte family, including Vice President Sara Duterte. Okay? Pakinggan natin ito si Maharlika kung anong ginagawa. Tingnan natin. Atas na magdi-disrespect, okay, sa freedom na i-exercise ng mga religious groups, religious leader, mga believer, di ba? At yung kanilang the free exercise and enjoyment of religious profession and worship. Yun nga yung sinasabi ko. Hindi pwedeng panghimasukan ng gobyerno, okay? Ang iyong enjoyment na nararamdaman sa iyong religious. Sagutin ko yan. Ganito. Hindi nakikialam ang gobyerno sa paniniwala when it comes to religion. Nakikialam ang gobyerno, true. Katulad ngayon, ang Department of Justice ay pumasok na at binuhay ang kaso ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Quiboloy. Maraming charges yan. Kasama na ang mga rape, no? Na in-identify. Ayan, kay Pastor Quiboloy. At yan ay sinasabi, nagkakanglong sila sa simbahan, freedom of religion. Mali po yan, ano? At ang ano niya ni under the separation of state and church. Wala akong kinalaman ang religion dito. Wala akong kinalaman. Ang kinalaman ng gobyerno ay yung krimen na ginawa ng kanilang leader. Kung hindi sinasabi ng gobyerno na huwag kang sumamba, kung ayong paniniwala, yan ang paniniwala mo, that's okay. Hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno ang paniniwala mo. At yan ang gobyerno na under democracy. Maski na dito sa Amerika. Kaya nga, paminsan-minsan ay talagang nagiging, hanggang ngayon, yung maraming question tungkol sa religion. Pero hindi pinakikialaman ng gobyerno ng Pilipinas ang religion. Ang tinitingnan dito ay yung krimen na ginawa. Napakalinaw. At itong si Maharlika ay lahat ng pabor sa mga kalaban ng gobyerno ay ang kanyang ginagawa at ipinagtatanggol at ginagamit niyang content dyan sa YouTube. Sa YouTube upang maraming makuha na views, maraming makuha na subscribers, na mali naman. Biro mo, aangat ka sa YouTube dahil sa kasinungalingan. Walang ebidensya. Wala siyang may pakitang ebidensya. O yan. Ang sabi, ang inyong pinagtatanggol ay Article 3, Section 5 of the Philippine Constitution of 1987. Ano ba ang Section 5, Article 3? No religious test shall be required
for the exercise or political rights. Ito ang sa kanya sinasabi. Alam mo ba, Maharlika, kung ano ibig sabihin nito? Walang kinalaman to, yung constitution na to. Hindi ako abogado, pero to malinaw na malinaw. Ang sinasabi dito, papasok ka sa gobyerno. Papasok ka sa gobyerno, mag-apply ka ng gobyerno, at occupy ka ng certain position, o magiging manager ka sa isang government agency or secretary. Hindi sinasabi na kung ano man ang iyong religion. Hindi sinasabi yan. Bawal yan. Kung ano man ang iyong religion. Katulad niya itong ating sino ba ito? Yung na member ng Iglesia ni Cristo, si Secretary Manalo. Walang pakialam ang gobyerno sa religion. Kita mo, kabinete siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Di ba? Katulad ni Presidente, dating Presidente na mayapa na, si President Ramos. Katulad ito si Rodrigo Roa Duterte, na naging Presidente rin, na walang reliyon. Walang reliyon yan eh. Hindi naman totoong reliyon. Yan ay socialist president. So, ang ayaw ng gobyerno ay yung gumagawa ng krimen. Yan ang isipin nyo. Lalo na yung mga hindi kayo pinagbabawalan, kayong mga members of Kingdom of Jesus Christ. Pero yung ginawa ng inyong leader na si Pastor Apollo Kibuloy, na gumawa siya ng maraming krimen at maraming complainant. Maraming complainant yan eh. In fact, ito pupunta tayo. In fact, dito sa Amerika, meron na siyang warrant of arrest. At ang kanyang nakatakdang hearing ay this coming November dito sa Amerika. Ayan. At palagay ko, magkakaroon tayo ng extradition treaty dyan. Pairalin na ang extradition treaty because it will be the coming November that he needs to be here para pakinggan ng Amerika ang kanyang mga panig. Kailan pakikinggan yan eh. Hindi ka basta maikukulong dito. Ngayon, in regarding with those charges facing Pastor Apollo Kibuloy here in America, ipinrisk ng Department of Treasury here ang kanyang asset dito para hindi niya magamit ito sa kanyang mga ginagawa o pagtatanggol sa sarili. Hindi mo pwedeng gamitin yan kasi yan ay nangyari at nakuha mo sa pamamagitan ng mga krimen na ginawa mo. At yan ay batas dito sa Amerika. Ano sabi mo? Ano masasabi mo, Maharlika? Ano masasabi mo? Narito ka sa Amerika. You are a U.S. citizen, remember? Okay? At it looks like lahat ng nung una sabi mo hindi ka hindi ka membro ng KOJC. Ngayon lahat ng labang kay Presidente Bongbong Marcos Jr. ay kinakampihan mo. Wala kaming pakialam diyan. But as long as you could make a point that you could defend as a lawyer, hindi ka naman lawyer, pero kung meron kang sapat na reasoning to defend them, why not? Ang problema, wala ka. You're trying to use the China propaganda. Am I right? Okay. Tapos kung sinasabi mo ang KOJC ay kumikilos laban sa gobyerno ng Pilipinas, mananagot sila sa pamamagitan ng an attempt na to quell yung kind of rebellion or sedition. Mabigat yan. Pag lumalaban ka sa gobyerno dahil sa paniniwala nyo sa inyong reliyon, ay sedition yan. Sedition. Kasi linalabanan mo ang gobyerno. Walang kinalaman ng religion dyan. Kahit ikaw member ng religion at lumalaban ka sa gobyerno, ang charge sa'yo ay sedition. Katulad ng mga naliligaw ng landas, yung mga NPA, di ba? Na-categorize sila as a terrorist. Okay? At meron na dyan dito sa Amerika,
Ang kaso pala ni Kibuloy dito, is facing, hindi pa siya convicted dito sa Amerika, facing sex trafficking allegation. Ayan. Yan ang kaso niya. Ayan. Ang sabi dito sa Vera Files, the pastor, a self-appointed son of God, naku, mabigat yan, said he was in hiding and accused of Marcos of colluding with the United States government to have him arrested. Of course, meron tayong extradition treaty. Extradition treaty with the United States of America. Okay? Dito, bawal siya. Pag siya nakapunta rito, meron na warrant of arrest. And he could be arrested anytime if he is here in America. Or even in any extradition treaty is also included, I think, hindi ko sigurado, international police. International police. Kaya, mahirap siyang kumalat kasi ang Amerika ay maraming bansang nasasakupan. Meron siyang, hindi naman nasasakupan, kundi meron siyang parang presence dyan. Coordination. International police yan Itong case niya ay maaaring nasa international police. Hindi ko lang sigurado. Pero palagay ko, kaya hindi siya makakatakas. Kasi ang ginawa ng Department of Justice dyan ay in-advise na ang Department of Immigration for watch list against Pastor C. Kibuloy. At sinasabi nito ni Maharlika na kakamkamin ni Ahas at Kuting, walang kinalaman ng administrasyon dyan. Walang kinalaman ng administrasyon. It will be the Department of Treasury dyan sa Pilipinas who will take charge of it. Yung kakamkamin. Meron akong case dyan Meron akong case dyan na ginawa na nung araw dyan sa Pilipinas na kinuha yung asset, freeze yung asset. Okay? At iyan ay ginagawa rin dito sa Amerika. Piniprease yung asset. Once you have a case, hindi mo pwedeng galawin yung mga case mo. Kung meron kang back account, freeze yun. Hindi mo pwedeng gawin. Lalo kung malaki. Lalo kung malaki. Kasi pwede mong gamitin yan Pwede mong gamitin yan. Kukuha ka namang magaling na abogado. Hindi pwede yan. Kasi yan we call it money laundering. Money laundering. Kinuha mo sa isang paraan na hindi wasto. Okay? Hindi ako abogado. Inubulit ko, hindi ako abogado. Okay? This is my point of view, personal point of view. At ito ay ginagawa ko lang upang huwag kayong maniwala. Magkita tayo sa abogado na magpapaliwanag nito. Pero at the meantime, na huwag kayong maniniwala sa sinasabi ni Maharlika. Sapagkat lahat yan na sinasabi niya ay pawang walang basihan. Puro kasinungalingan. Okay, in God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.